Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Ito pong si Senator Kiko Pangilinan at itong si dating Ombudsman Samuel Martires ay nagkakainitan po. So sila po ay nagpapalitan ng patutsada. At sinabihan po ni Kiko Pangilinan na itong si Samuel Martires ay Ombudolsman. Ombudolsman mga kababayan. Ang tawag naman ni Ronald Llamas dito kay dating Ombudsman Samuel Martires ay Ghost Ombudsman. Dahil ayon sa kanya, sa 7 taon nitong panunungkulan, parang wala namang nangyari at para namang walang ombudsman. Kaya sabi niya, Ghost Ombudsman. Kung merong mga ghost project, meron din pong Ghost Ombudsman. At yan po, si Samuel Martires. Ayan, tingnan niyo po yung mukha. Hindi po multo yan at buhay pa po yan. Baka isipin ninyo, tigok na yan. Hindi po, buhay na buhay po. Etong si Samuel Martires. So, pero bago natin pag-usapan yan, meron muna akong good news po para sa ating lahat. Eto po, sa wakas mga kababayan, sa wakas po, eto pong si Paulo Duterte ay nakapag-file na po ng bill dyan po sa House of Representatives. Yay! Finally, nakapag-propose na siya ng isang bill pagkatapos po ng 4 na buwan bilang congressman. Yan after 4 months as a congressman, may naisip at may naisulat at may na-file na din siya sa wakas. OMG, at least may saysay na ang pagbabayad nating taong bayan sa kanya ng 300,000 a month from our taxes. Yay! At least hindi na sayang yung 300,000 na binabayad natin dito. Kasi kahit papano ay may na-file na siya ng isang bill. After 4 months being a congressman. Malapit niya nang habulin si Kiko Barsaga na may 3 proposed bill. Biruin nyo, mas marami pang na-propose na bill itong si Kiko Barsaga kaysa dito kay Honorable Paulo C. Duterte. Ayan, mga kababayan. Malapit na niyang mahabol si Kiko Barsaga na may 3 proposed bill. Di wow! Ayan po ang sinabi ni Jesus Palsis. Kaya pinag-iinitan po ito si Jesus Palsis ng mga didilis Talaga na mga kumbanatan niya, etong mga Duterte, etong mga kaalyado ng mga Duterte, talaga na mga, sabi ko sa inyo sige, laban kung laban, demandahan kung demandahan. Ito po yung dinimanda ni Chis Escudero, pinapadisbar. Dahil gusto ni Chis Escudero, lahat ng sasabihin si kanya ay maganda. Wow. Gusto ata ni Chis Escudero, lahat ng sasabihin ng mga tao, ng mga netizen ay puro papuri sa kanya. Papuri kay Hard Evangelista. Hindi na siya papansinin. Yung kanya mga katarantaduhan na pinagagawa, hindi sasabihin. Sira ulo ka ba? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Paswerduhan ka ng taong bayan, tapos ngayon, kung ayaw mong ikaw ay mapag-usapan, di lumayas ka dyan. Hindi ka bagay dyan. Kasi public figure, talagang prone yan sa sa mga criticisms. Anong gusto mo? Mabuti lang sasabihin sa'yo para kung yung mga ibang artista na file ng cyber libel. Anong gusto nyo? Mabuti lang sasabihin sa inyo, yung mga katarantaduhan ninyo hindi ilalabas. Kung ayaw nyo ng ganon, magsilayas na lang kayo dyan. Hindi kayo bagay dyan. So congratulations, grabe naman. Ang galing. Honorable Paulo Duterte, sa wakas nakapag-file po ng isang bill dyan po sa House of Representatives. Wow, congrats Ang galing-galing. Ito pa mga kababayan, isingit ko na rin. Ito po sang-ayon po ako dito sa gustong mangyari ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya na dapat mabuwag na itong travel tax na anyay humahadlang sa karapatan ng mga Pilipinong maglakbay. Siya po ay nag-ain ng panukalang batas na naglalayag buwagin na ang travel tax.
Grabe Kasi alam nyo mga kababayan, itong nakaraan lang. Alam nyo ba ang travel tax? 1,600 per person papunta Hong Kong. Grabe, 1,600 pesos. Paano kung 10 kayo? Di 16,000. Travel tax, pwede mo nang i-pocket money yun Saka bakit ka sisingilin ng tax o ng travel tax? Yung pera naman na ginagamit mo para pang-travel galing din sa sweldo mo. Yung sweldo mo, kinaltasan na ng tax. Ano yung di doble-doble yung tax? Sumweldo ka, binawasan ng tax. Tapos ngayon, syempre, yung may pera ka pa, gusto mo muna mag-travel, mag-relax-relax kasi nabibisit ka na sa mga korap dito sa bansa natin. Gusto mo nga mabawasan ng stress. Ikaw ngayon ay babiyahe. Tapos, doon sa airport, pag ikaw ay magta-travel, magbabayad ka ng travel tax na 1,600. 1,600 ang nasingil Grabe, mga kababayan. So, doble. Kinaltasan na nga yung sweldo mo na gagamitin mo para ikaw ay mag-travel tapos kakaltasan ka pa ng travel tax. Anak ng toko yan. So, ito. Gustong ipalusaw ni Senator Erwin Tulfo itong travel tax. Ako po isang ayon Sang-ayon po ako dito kay Senator Erwin Tulfo. Dapat tanggalin na yan. Bakit magta-tax ka pa? Magta-travel ka. Galing sa sweldo mo na kinaltasan na ng tax. Anak ng mga tax ng ina nyo. Tax ng ina nyo talaga Ang dami ng tax. Puro na lang tax. Pagkakain ka, kakaltasan ng tax. Yung mga resibo natin, pansinin ninyo. Kumain kayo sa restaurant. Yung tax, kayo pa magbabayad Di ba dapat ang magbabayad yung kumita? Yung restaurant. Di ba? I-correct nyo nga ako kung tama itong interpretasyon ko. Kasi nakikita ko doon sa resibo, yung tax, tayo pa rin ang nagbabayad. Kumain tayo, kumita yung restaurant, pero yung tax, nandun po, tayo ang magbabayad, dinadagdag nila yung tax. Puro na lang tax. Tapos ito, travel tax. Tax ng ina nyo talaga Okay lang sana kung yung tax namin ay nagagamit ng maayos. Okay lang sana kung nakikita namin na meron tayong nagagawang magagandang mga tulay. Tingnan nyo yung tulay sa Tagaytay. Wow, napakaganda. Balubaluktot. Anak ng toko ang flyover yan. Yung kanilang skyway ba yun? Yung sa Tagaytay, walang alam nyo sa Hong Kong, grabe, ang gaganda ng gaganda ng kanilang mga halos ang tataas ng mga flyover nila. Sobrang tataas, grabe. Papunta airport, sa Hong Kong International Airport, ang gaganda. Anak ng teteng yung sa Tagaytay, pag ganun-ganun, parang cobra, parang anaconda Lalaki, liliit, lalaki. Anak ng toko yan. Doon ba napupunta yung tax natin sa palpak ng mga trabaho? At least okay, nakikita natin pero walang iba talaga, ninanakaw pa Ghost project pa So dapat talaga, sangayon ako kay Erwin Tulfo, tanggalin na yan, travel tax na yan. Pampahirap yan sa taong bayan. Bakit ba puro pagpapahirap ang gusto nyo mangyari sa taong bayan? Kayo mga nakaupo dyan sa gobyerno. Mr. President, sir, baka pwede naman ayusin nyo naman yung mga tao nyo dyan. Na sana naman wag puro pahirap. Wag naman puro pahirap sa taong bayan. Mag-enjoy ka minsan, laki pa ng tax. Papakit money mo na lang kukunin pa, itatax mo pa, tapos kukurakutin lang ng mga magdanakaw, ng mga walang hiya. Mga tax ng ina nyo talaga Kaya hindi na po nagtitiwala ang ibang bansa sa atin dahil sobrang yung corrupt. Grabe. So, tama po ito. Ako, sangayon ako rito. So, magla-like ako dito. Yan. Kita-kita nyo, nag-like ako dito sa sa post ng Abante na kung saan pinalulusaw ni Senator Erwin Tulfo. Yan, travel tax. Pahirap po yan. Sayang yan. Pocket money mo na yan.
Oh. Ang problema kasi, kinukurakot lang. Sarap sana magbayad ng tax kung nakikita mo na merong pinupuntahan. Pero kung pupunta lang diyan sa bulsa ng mga corrupt na mga politiko, tax ng ina nyo. Hindi na. Huwag na lang kami magbayad ng tax. Okay, so balik na tayo dito kay Samuel Martires. Ito si Ghost Ombudsman. Okay, nagkakaroon kasi ng patutsadahan na itong dalawa. Dagdag ko lang, kay Senator Kiko Pangilinan, I want to put that up on the screen. Ang sabi niya po, unahin na niya to Ombudsman Remulla. Unahin niya ilabas yung salin ni dating Ombudsman Martires mula nang umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman itong 2025. Baka sakaling magkaalaman na bakit tutol ito sa paglabas ng salin. Hindi ako tutol sa paglabas ng salin. Kasi hindi lang ako may tutol Nakalimutan ni Senator Pangilinan na siya sa Senado. At sila mismo sa Senado ay may sariling guidance na hindi mo pwede labas ang salin ng isang senador kung walang consent yung senador. Diba? Kailangan may consent bawat isa This is the requirement actually of the Data Privacy Act. That's why I was surprised when he said that. As a senator, he should know the laws. Alam niya dapat yung Data Privacy Act has practically amended or repealed the requirements in 6713. Ano ba ginawa kong anomaly? Harvey said only na dapat ilabas yung salin ko, period, okay sa akin. The problem is he went further para magkaalaman. Di sabihin niya, kung mayroon akong anomaly, di kaksawan niya ako. Did he also just file a salin of 23 million? Is that believable? Why didn't he let his wife, Sharon Cuneta, join or state his assets and liabilities in his salin? So that's questionable to you? Yes, because the requirement of 6713 is joint. Whether your wife is in the government or not. Marami akong kaibigan, marami akong empleyado sa ombudsman o sa ibang ahensya ng mga asawa na sa private pero sinasama yung income ng asawa sa kanilang sa kanilang declaration of assets and liabilities. Bakit sa hindi? Nakatingin ba sa ibang direksyon? He is the one violating 6713 actually, not me. Wala akong tinatago. Sir, ito, dagdag ko lang. Okay, so wala daw siyang tinatago. Pero yung dismiss niya ng kaso ni Senator Joel Villanueva, hindi mo ba yan tinago? Sus. Talaga to si Ghost Ombudsman Kaya marami nagagalit sa iyo Ghost Ombudsman Ito naman ang sagot dyan ni Senator Kiko Pangilinan. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, ito raw si Samuel Martires ay may sariling baluktot na interpretasyon ng SALN law. Mag-research ka raw muna bilang abogado, please. Ano ba ang interpretasyon ni Samuel Martires? Na pinapaboran ng mga kakampi habang iniipit ang mga katunggali. Yan, si dating Ombudsman Martires. Ayan. Ombudsman Martires. Kung dati Ghost Ombudsman, ngayon Ombudsman Martires. Na ang ginawa nung siya ay nakaupo ay pinaboran ang mga kakampi at iniipit ang mga katunggali. Ayan, yan po si Ombudsman Martires. Ayon po kay Kiko Pangilinan. Kasi talaga namang talaga namang halatang halata etong pinaggagawa ni Samuel Martires nung siya ay nakaupo bilang ombudsman na parang wala naman talagang ombudsman. Sa isa pong Facebook post ay binanata ni Pangilinan si Martires for allegedly filing inadequately poor and bailable cases against those who are involved in the multi-billion alleged corruption in the Pharmally scandal. Walang nangyari dyan mga kababayan Ang daming inilabas sa Senado ng mga ebidensya dyan po sa Pharmally. Kaya nga diba, one big happy Pharmally. Etong mga Duterte at yung kanilang mga kasabot niya sa Pharmally scandal. Pero walang nangyari. Inadequately poor and bailable cases against those who are involved in multi-billion alleged corruption in the Pharmally scandal.
Pangilinan mentioned the failure of Martires to file cases against Michael Yang, the former economic advisor of ex-President Rodrigo Duterte. He also noted that Martires used his power as an ombudsman to protect his allies and harass their political enemies. Yan po, si Ombudsman Martires. Yan po ang ginawa niya. Yan po ang iniwan niyang legasiya yan po sa Office of the Ombudsman. Talagang sobra-sobra ang kanyang pasasalamat dun sa naglagay sa kanya dyan. At hindi niya na inisip ang taong bayan. Ang inisip niya yung kanyang mga kakampi. At inipit niya yung kanyang mga katunggali. Ayon po yan kay Senator Kiko Pangilinan. Kaya etong ngayon si Ombudsman Remulla, sana gawin nyo naman ang maayos sa inyong trabaho at pagpanagutin ang dapat pagpanagutin. At sana wala kayong kinakampihan. Diba? Kung ano ang mandato sa inyo, gawin ninyo. Dapat iisang tabi ang politika, pagpanagutin talaga kung may sala at kung walang sala, di i-acquit. Diba? Hindi yung nasintensyahan na, biglang babaluktutin, biglang babalik ta rin yung desisyon at patago. Secret deal. Tapos lalabas yun after 6 years. Doon mo pala ipaliliwanag kung ano nangyari. Ano nga talaga to? Ombudsman. Etong si Samuel Martires. Okay, so ilan po muna mga kababayan ha. At muli, salamat kay Senator Erwin Tulfo. Sana maaprobahan itong paglusaw ng travel tax. Malaking tulong po yan sa mga ordinaryong Pilipino na gusto lang mag-relax-relax. Pero mo, mamasyal ka, babawasan yung pocket money mo. Pupunta sa tax, tapos kukurakutin lang ng mga kurakot. Tax ng ina nyo talaga. Gustong-gusto na itong mga korap na ito na kunin yung tax ng ina natin. Di ba? At congratulations kay Pulong Duterte ha? Dahil for the very very first time after 4 months, nakapagpasa siya ng isang bill. Kahit pa paano naman, may silbi yung 300,000 na sinisweldo na itong congressman na to. Galing po sa kaban ng bayan, sa tax ng taong bayan. Di ba? Ako, yung travel tax ko nung hinayang na hinayang ako Kasi nga, mapupunta lang sa bulsa ng mga walang hiya. Di ba? Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.